habang abala po ang ating mga kababayan dahil nakatutok po sa rally na isinagawa po ng mga Iglesia ni Cristo at dito rin po sa rally sa may EDSA People Power Monument kanina, mga kababayan, meron palang nangyaring boljakan, mga kababayan, kay Madam Malu Tiquia at kay Auntie Claire. Nagbodyakan po ang dalawa, mga kababayan, harap-harapan ho sa interview ho nila sa News 5 yata ito, mga kababayan. Ito ho yung video. Kinuha ko po yung kapiraso lang ng boljakan nitong dalawa. Kasi hindi po natin kaagad nabantayan, mga kababayan, kasi nga nakatutok tayo sa mga rally eh. Busy-busy ho tayo eh. Napikon po si Auntie Claire, mga kababayan. Nag-init na yung ulo niya. Para bagang nabuburyong na siya, mga kababayan, kung paano niya ipagtanggol yung amo niya. Katunayan, para sa akin lang to parang pinagtatawanan na po siya. Ito ang video, panoorin po natin. Kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan, kung may pagka-bubita. Itong si Auntie Claire, sadyang bubita lang talaga. Ito na ho yung video. Panoorin po natin. At marami pa po tayong video panonoorin, mga kababayan. Ito na, unahin natin itong isa. Gutesa, siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total, kayo naman yata may kakilala yan. Hindi, ikaw nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Hindi ko alam kung sino nag-present. Please do not accuse me. Hindi may nag-present yan. Baka kaalyado nyo nag-present yan. Hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo. Ako kasama. Ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to go to the gutter. Don't start kasi. You're putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit mo sa akin ipapakuro? You can always say it in a very nice way without insulting people. You don't have to start. Okay po. You don't have to start. Ganito po. Let's ask na lang each one. Do we have any information from either end? Any information from either end of where he is? And no, I don't know. There was someone who told me that he is in the custody of government, agencies of government, including the family. Including the family? Including the family. So, do I know for certain? No. It was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Tinanong natin yan sa Marines At sinabi nila na wala sa kustodiya nila, walang nakakaalam. Siguro dapat na natin tanong si Mike Defense. No, we already asked Mike Defense. Doon na lang po tayo, mga kababayan, sa naging sagot ni Auntie Claire sa katanungan po ni Madam Malu Tiquia. Simple lang naman sana sagutin yun eh. Ang pagkakasabi po ni Madam Malu Tiquia, itanong natin kay Yusek, baka alam niya yung tungkol kay Gutesa. Di ba? Baka, merong baka. Ayan. Hindi ipinunto ni Malu Tiquiang para bagang ipinapalabas niyang meron talagang alam itong si Auntie Claire, kundi merong baka. Pero ano ho sabi? Naging sagot pala ni Auntie Claire, mga kababayan. Aba, bakit sa akin nyo ibinibintang? O kita nyo na kung gano'ng kabubita. Mga kababayan. Ibinintang daw ni Malu Tiquia kay Auntie Claire. Di ba kayo maliwanag ho, mga kababayan, na sinabi ni Malu Tiquia, baka. Simpleng sagot lang sana eh. Abay, tika po, madam. Hindi ko po nalalaman o wala po ako nalalaman tungkol sa mga pinagagawa ng Gutesa na yan. Hindi ko nga kilala yan eh. Kaso nakipagbardagulan. Umingay na po si Auntie Claire, mga kababayan.
Naburyong yung utak. Buryong na kasi utak niya ngayon. Para ipagtanggol tong amo niya. Ayan. Nahihirapan na ho siya na ipagtanggol yung kanyang amo, mga kababayan. Kaya, ang init ng ulo. Ugaling basura, mga kababayan. Patapon na baga. Ugaling basura patapon Nagalit kay Nagalit po kay Madam Malutikia. Kaso, hindi naman po siya umubra. Ayun, nanahimik, nakatulala na lang, mga kababayan, nakatitig na lang sa kamera. Sa kamera ng studio. At inayaan na lang na magsalita si Madam kasi kapag sinigundahan niya, baka mapahiya lang siya lalo, mga kababayan. Alam naman din ho natin na di hamak na mas matalas ang utak ni Madam Malutikia kaysa kay Auntie Claire. Ayun, nanahimik. Nakakita ng katapat, harap-harapan. Di ba? Sinagot harap-harapan. Hindi niya masagot ng maayos, mga kababayan. Kaya, pinairal niya yung kanyang ugaling basura. Nagsisigaw po sa studio. Gigil na gigil, galit na galit, kulang na lang, manakit. Auntie Claire, nakakita ho kayo ng katapat Wag mong sinisino yang si Madam Malutikia. Para sa amin, di hamag na mas may alam sa'yo ya. Kahit na ikaw ay abogada, di hamag na mas matalino sa'yo ya. Dahil alam niya ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Hindi katulad mo, kahit na alam mo na ang sigaw ng karamihan etong napakalalang korupsyon sa ating bansa, nagbubulag-bulagan ho kayo. Ang katumbas po para sa akin ng pagbubulag-bulagan, pagbingi-bingihan, kabobohan. Edi ayos, di ba? Ang ganda ho ng palitan nila, mga kababayan Tumahimik na lang siya. Hindi niya po kayang sekundahan yung pagpuna niya kay Malo. Tumahimik na lang Yan. Ang hirap ng ipagtanggol ng amo mo, Auntie Claire. Kung ako sa'yo, para makatulong ka sa bansa, kasi tandaan mo, Auntie Claire, walang forever Hindi forever yung amo mo na yan Matatapos at matatapos sa termino. Aalis at aalis siya sa Malacanang. Ayaw niya man. Mawawala sa posisyon, mawawala ng kapangyarihan yung amo mo. Kung meron ka nalalaman, gayahin mo na lang si Saldico. Alang-alang na lang sa bansa natin. Para makatulong ka kahit paano, wala ka naman na itutulong Ang tinutulungan mo lang yung amo mong bangag. Diba, mga kabayan? Ang saya ho, nasagutan. Akala niya siguro, kaya niyang basagin yung mga sinasabi ni Madam Malutikia. Siya ho nabasag. At para sa akin yung tawa ng mga katabiho nilang mga host doon sa programa na yon. Siya ho yata pinagtatawanan Kasi ang liwanag ng pagkakasabi ni Malutikia, tanong natin kay Yusek, baka alam niya yung tungkol kay Gutesa. Tapos, uulitin ko, sinabi niya, kasi natutuwa ako, mga kababayan, natatawa ako sa kabubuhan. Bakit sa akin mo binibintang? Patay tayo dyan sa'yo, Auntie Claire. Gamitin mo utak mo. Bira naman.
Sabi mo lang, wala akong alam dyan. Hindi ko nga kilala yan. Tapos, di ba? O di napahiya pa si, si Malo. Kaso, mali sagot mo. Parang tuloy, ikaw ang napahiya eh. Ito pa isang video, mga kababayan. Ang saya mo, Auntie Claire, panoorin. Ang sarap mong pagtawanan. Ito pa isang video. Rally po ito sa Iglesia ni Cristo. Ito po yung kapirasong video ni Attorney Rodante o Senator Rodante Marcoleta. Mga kababayan, pinuna niya ho. Lalong-lalo na itong mga nagsasabi na di umano yung mga video ni Saldico, lalo na yung unang pasabog, AI daw. Anak na tutya, AI, naka-part 3 na nga eh. Ito po yung pagpuna ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, panoorin po natin. Lumabas ang video ni Saldico. Ano sabi? Ano sabi nila? AI yan? Ano? Sasakain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganon, yung accountability ay hindi natin may pipilit. AI ba yun? Yung AI walang anino eh. Nakikita ko yung anino ni Saldico. Ngayong kahapon, dahil nakita nila yung paglalahad, yung video recording ni Saldico na sinasabi nilang AI. Paano magiging AI? Ito'y unang lumabas sa official page ni Saldico mismo. Nagpalabas ng statement ang ombudsman. Ano sabi nila? Kahapon lang ito. Para bago namin tanggapin yan. Kinakailangan na umuwi ka rito at pa-verify mo yan. Siguro panutaryo mo yan. Gawin mong opisyal yan. Lahat na po ng requirements ngayon ay kanilang hinihiling. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman, yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang maghain ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma. Kahit anonymous tatanggapin. Paano natin may papalitaw ang transparency at magkaroon ng accountability sa ating bansa kung ang namumuno sa Ombudsman Office na dating Secretary ng Department of Justice at ang kanyang Prosecutor General, sila ang unang taga-usig, sila ang unang dapat magsampa ng naukol na kaso para sa ganun mapanagot natin ang nagkasala. Sila ba ang nangunguna para pagtakpan lahat ito? Papayagan po ba natin yan? Hindi ba iniinsulto nila tayo niya? Papayag ba kayong mainsulto? Sa pool silang lahat, mga kababayan. Tama nga naman. Sa mga nagsasabing AI, yung video ni Saldico, uulitin ko lang yung sinabi ni Marcoleta. Lumabas sa official na Facebook account ni Saldico. Yung account niya ngayon, nagngangalang Representative o Rep Saldico, doon niya ipinopost, mga kababayan, yung mga ginagawa niya sa probinsya nila. Tulad na ng halimbawa ng mga kung ano mga proyektong ginagawa po ng Ako Bicol Party List. Lahat po naroon.
O kung meron man silang ginagawang mga pamimigay ng ayuda, doon ho, ipinopost ni Saldico at doon niya rin ipinost yung una niyang video na pinaratangan po ng mga tangang loyalista na AI daw. Lumabas yung pangalawang pasabog ni Saldico. Doon din sa FB account na niya noon. Tumahimik po sila sa AI. Hindi na po nila sinabi, AI pa rin yung part 2. Kanina, may part 3. O paano ngayon yan? Mga loyalista nga, AI pa rin ba? Na katulad nito, kumukulot yung noo. Ni Saldico, may anino. May katulad dito, yan. Ito. Itim niya, no? Anino, gumagalaw din yung anino ni Saldico. Sa likod niya may anino, gumagalaw rin. AI ba yun? Palusot nyo lang yan. Kasi ayaw nyong tanggapin na masakit ang katotohanan. Di ba, mga kababayan? Napakasakit nga naman kasi talaga. No? Pag nalaman ho nila ang katotohanan, nakipaglaban po sila. Para ipagtanggol ang presidenteng bangag daw, sabi ni Tatay Digong. Di ba, mga kababayan? Para lang may pagtanggol nila, syempre. O kinakailangan nila magbulag-bulagan, magbingi-bingihan. Kahit, hindi naman taka siguro yung mga yan. Alam naman siguro nilang totoo yung mga sinasabi ni Saldico at totoo yung video ni Saldico, hindi AI. Pero, kasubuan na ho, mga kababayan Nariyan na ho sila sa part na yan Ipinagtanggol na po nila si Bangag Mapapahiya ho kasi sila. Kapag sorry, nagkamali kami. Sige nga, ayaw na namin suportahan si Bangag. Makikibangag na rin kami. Hindi ho nila kayang gawin yan. Mapapahiya ho sila. Unang-una, sa mga kaibigan, mga kamag-anak, at sa sarili nila. Kaya, lumulusot na lang ho sila sa pamamagitan po ng pagsasabi na AI di umano yung mga video yung video lang pala ni Saldico kasi tumahimik po sila sa part 2 at part 3, hindi na po nila sila bihang AI. Ayan, siguro na pag-isip-isip nila, tama nga siguro. Kaya ayun na nahimik na mga buang. Ang hirap ay pagtanggol, no? Yung presidente na maraming baho. Hindi lang maraming baho, maraming kalokohan. Ang hirap ay pagtanggol, Hoy, mga loyalista, hindi nyo ba napapansin? Ay yung mismong ate niya nga na si Amy Marcos pinapasaringan na yung kapatid niya, pinapadapilisan na Hindi niyo ba nauunawaan yon? Kapatid niya na yan ate niya pa. Pero nagpapasaring na mismo sa kapatid niyang presidente natin ngayon. Di ba mga kababayan? Ang hihina talaga ng kokote nitong mga Simple-simple lang Napakadali pong unawain Ang mahirap kasi sa inyo, hindi niyo po kayang tanggapin yung katotohanan. Ayaw niyong aminin sa sarili niyo na mali kayo. Na corner na kayo Ayan nasa sulok na ho kayo. Corner na ho kayo Ayaw niyo pang aminin sa sarili niyo Okay, tulad niyang Malacanang. Bakit napakaraming bakal ngayon yan? Bakit? Kasi nga, maaaring natatakot na sila. Di ba? Mga kababayan, kung alam nilang sarili nila na hindi sila guilty, wala silang ginawang kasalanan, bakit nagdagdag pa ng napakaraming bakal? Sa bagay, si Mayor Isko naman yata nagdagdag niya. Tapos kanina, nagdagdag daw po uli. Nako, paano to mga Isko niyan?
Si Isko, baka BBM yata. Nagtatanong lang ako ha. Nagtatanong lang ako. Hindi ako nangaasar sa inyo. Nagtatanong lang. Baka BBM yata si Isko. Paano ngayon yan? Pasensya na ha. Nadawit patuloy si Isko. Okay. Dahil kasi yan kay Bangag. O ito pa isang, nako, grabe itong balita na ito. Ay, ito kumakalat lang po ito ngayon sa social media. Mga kababayan, hindi po ako sigurado kung lihitimo ito, pero kumakalat na ako kasi ito ngayon No? Di umano, mga kababayan, abay, nagpapabalik-balik daw po ng lipad itong eroplano, mga kababayan, na para di umanong mayroong hinahakop. No, mula Malacanang, papunta di umano, mga kababayan, sa Lawag. O ito, an airstrip in Bulacan with flight that goes straight to Lawag. It's the only flight destination for this strip na ito. May strip yung paliparan po. No? Has been very busy with non-stop flight. Kita nyo na? Since the Saldico exposed ferrying crates, box, etc. Ayan. Ano daw? Non-stop flight di umano, mga kababayan. Simula nung nag-expose si Saldico tungkol hudo sa mga boxes. Ayan na! Naghahakot na kaya, mga kababayan. Inilalabas na kaya isa-isa ang mga maaaring magagamit na ebidensya kung sakasakali. Kung sakasakali lang naman na mayroong isa pang tao, no, na nasa loob ng Palasyo Malacanang magkaroon ng malasakit at tapang na letratuhan, videohan at ibigay sabihin na natin sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi ang Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan, ang hirap na rin po pagkatiwalaan no? Ang hirap na rin po pagkatiwalaan kung sino pa yung mga tumutulong na para maresolba itong napakalalang korupsyon sa ating bansa. Meron lang silang malasakit. Pero sila pa hong ginagawang makasalanan nababaliktad sana doon sa mga naghakot, kung totoo man ito, doon sa mga naghakot, kung mahal nyo rin po ang bansa, mga sir, posible, palagi ko walang babae doon. Baka puro lalaki lang yung mga nagbitbit nitong mga itong mga flight na ito pabalik-balik na flight. Bakit mo pabalik-balik kung walang bit-bit ito, mga kababayan? Posibleng meron ito mga hinahakot. Kasi halimbawa, kung pupunta ka lang ng Lawag at ginamit mo pa yung airstrip ng Bulacan, no? Kung yung Bulacan yung Iramon ang yata, kung di ako nagkakamali, di ba? Kung wala kayong hinahakot, isang lipad lang. Isang ganun. Bakit hindi ho dito sa paliparan talaga? may makakasilip, may makakakita ba? May ayaw nila rito, baka mamaya maraming makakita. Doon siyempre, hindi pa naman yata nag-ooperate yun. Kaunti pa lang tao ron. Pwede pa labas. Doon muna kayo. Labas muna kayo at confidential tong flight na ito. Pwede ganun dito kasi hindi ho nila magagawa yun Kaya doon ho sila nagpabalik-balik ho ng lipad. Bakit nagpabalik-balik ng lipad? Hinala na ho ng ating mga kababayan. Maaari nga na mayroon ng hinahakot, mga kababayan. Di ba? Yung nakasimple yun. Ano ho sa palagay ninyo? Nagkahakutan ng mga kababayan ano lang, yung mga maleta, dinala na ron. Maleta puno ho ng pera. Hindi kaya yon. Hinala lang naman po ng ating mga kababayan yon.
Di ba? O ito pa isang video, mga kababayan. Nako, matindi rin to. Panoorin na lang po natin, mga kababayan. Tsaka na po ako magbibigay ng komento pagkatapos ulit isang video na ito. O ito pa. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Nako, napakarami pa palang ilalabas ni Saldico, mga kababayan. O ayan, Ombudsman Boying Remulla, Sir, meron pong hamon sa inyo si Saldico. O di bagay naglabas na ho siya ng napakaraming ebidensya. So, papaimbestigahan niyo na ho ba si Boying? O baka naman AI pa rin. Etong part 3. Nagtatanong lang po kami, Sir. Sa inyo daw pala nanggaling na kapag ka merong mailabas na ebidensya si si Saldico, tungkol kay Romualdez at kay President Bongbong Marcos, paiimbestigahan mo sila.
paano ngayon to? Naku, napasubo ka na naman, sir. Ipit ka na naman ito sa dalawang batong nag-uumpugan. Paano na ito, sir? Naku po, marami pang ilalabas, oh. Kaya nyo kaya silang paimbestigahan, sir? O baka naman, AI, oh. Tumunog pa nga yung papel. Kumunot yung noo. May anino katulad dito. Ayan, oh, gumagalaw. Diba? AI. Palusot na mga kababayan para lang mailigtas nila yung kanilang hari na bangag. Hindi ko ba? Ayos. So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.